Inaasahan pa rin raw sa mga susunod na araw ang patuloy na pagtaas ng heat index sa bansa. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng kaso ng pagkahimatay, lalo na kung mabababad sa ilalim ng araw. Samantala, inilabas na rin ng Department of Education ng kautusan na asynchronous muna ang klase ng mga estudyante sa Lunes at Martes. May balitang A to Z si Kim Salinas. Patindi ng patindi ang init ng panahon sa bansa. Kaya naman pataas din ng pataas ang heat index na nararanasan ngayon ng lahat. Naglabas muli ng kautusan ng Department of Education ngayong Biyernes na asynchronous classes ulit ang ipatutupad sa Lunes at Martes sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Pero dahil sa patuloy na ganitong sistema, mariing itinutulak pa rin ng Teachers Dignity Coalition na gawing Abril at Mayo na uli ang bakasyon ng mga mag-aaral sa susunod na taon. Sa dami nating mga declaration nung suspension ng face-to-face classes, parang naubos din yung supposed teaching and learning days ng ating mga mag-aaral at ating mga guro. Naniniwala ang grupo na kaya namang madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar, kaya naman nagsumiti na sila ng sulat nitong Huwebes sa tanggapan ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. At sa tingin namin, kayang-kaya at pwedeng gawin. And there is a necessity na madaliin na natin ito, yung revert to old school calendar. Naglabas na rin ng pahayag ang Manila International Airport Authority na hanggat maaari ay huwag na munang sumundo o maghatid ng kaanak sa airport, lalo na kung bahagi ng vulnerable sector. Ito ay para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na't patindi ng patindi ang init. Samantala, nagbigay na rin ng kautusan ng direktor ng Quezon City Police District sa mga bike patrollers at kapulisan na naka-duty sa labas ng mga stasyon, lalo't sila ang tila mga frontliner na bilad sa sikat ng araw. Sila ay sumilong din doon sa mga malililim na lugar in the event na hindi naman nila kailangan talagang ma-expose sa init ng araw. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang nagkaroon ng heat cramps o heat exhaustion sa mga tauhan ng QCPD. Muling nagbabala naman ang pag-asa na mas lalong titindi pa ang init ng panahon na posibleng maging sani ito ng pagkahimatay kapag matagal na nasa labas ang isang individual. Posible magkaroon ng mga heat cramps, pwede po tayo magkaroon ng pwede na lang tayo biglang matumba dahil nga sa sobrang init. Nung chinek ko yung ating forecast heat index dito po sa may Quezon City, umaabot po ng 40, tomorrow 40. And then 41. So ito po ay nasa extreme caution kung titignan po natin. Kaya't hanggat maaari, sumilong kung di naman kailangang magbilad, huwag kalimutang uminom ng tubig at magpahinga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.